Para sa ating episode, i-feature naman natin yung isa sa mga ulam na karaniwan kong niluluto sa pang-araw-araw. Ito yung simpleng-simple lang pero pagdating sa lasa, nako, mapapakanin ka talaga. O tara, umpisa na natin to. Magpapainit lang ako dito ng lutuan. Lagyan na natin ng mantika kagad yan. Meron ako ditong sayote. Itong sayote, hiniwa ko lang ng cubes. Malalaking cubes yan, ha? Ito yung una nating igigisa. So, antayin lang natin na uminit yung mantika. At habang nag-aantay tayo na uminit yung mantika, meron din tayo ditong sitaw. So, sitaw na hiningi ko lang sa kapitbahay. Ayos, di ba? Hihiwain ko lang to into 2-inch pieces. Ang maganda dito sa niluluto natin, bukod sa sobrang simple lang, yung mga ingredients, maaaring meron kayong tanim sa inyong mga bakuran. And guys, bukod nga pala dito sa sitaw, pwede kayong gumamit dito ng Baguio beans. Ito yung tinatawag natin na long green beans. O yan, sakto. Mainit na yung mantika natin. Ilalagay ko na muna kaagad itong sayote. Mabilisang gisa lang sa gulay yung gagawin natin dito. Itong mga gulay na igigisa natin ngayon, tatanggalin natin pagkagisa pero ibabalik din natin ito towards the end of the cooking process. So ito na yung sitaw na nahiwa natin into 2-inch pieces. At pagkalagay nga ng sitaw, itinutuloy ko pa yung pagluto dito for another 2 minutes. Mabilisan lang talaga. Naglalagay lang ako dito ng ground black pepper. Yan, tapos ituloy lang natin ang pag-isa. So at this point, okay na to. Itatabi ko lang muna. Ngayong ready na yung mga gulay. Eto, mag-isa ulit tayo. Itong bawang guys, kinakrush ko lang yan. Pwede kayong gumamit ng almeres ha, kung gusto niyo ng mabilisan. Pero yung pagka-crush, sinachop ko lang ng mabilisan na ganito. Ilagay na natin para magisa. Habang ginigisa guys, hiwain na rin natin itong sibuyas. Ang maganda dito sa sibuyas, yung paghiwa, mabilisan lang din yung pahaba na manipis na katulad niyan. Tapos puputulin lang natin yung dulo para ready na kagad yung sibuyas. Kung gusto niyo na mas nipisan pa, ang ginagawa ko dyan, dito horizontally, hinihiwa ko pa yung sibuyas, lalo na kung malaki. Then, tsaka pa lang natin hihiwain ng pahaba na manipis din. So, napapansin niyo no, hindi ko muna tinatanggal tong roots dahil ito yung maghahawak dyan. Kaya pagkatapos, kinakat ko na lang yan. Para nung sa ganun, ayan o, nahiwa na kagad lahat. Diba? Mas madali para sa akin at least. So, itutuloy ko lang yung pag-isa dito. Itong luya, optional ingredient lang yan. So, nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng luya. Hinihiwa ko lang to ng maninipis. Tapos, once na mahiwa na ng manipis, tsaka ko palang hinihiwa ng pahaba. So, kung gusto nyo talagang maging malasa yung luya, hiwain ninyo ng napakanipis. Guys, itong unang tatlong ingredient na nilagay natin, yun yung tinatawag na aromatics. Kaya nga, ngayon pa lang naamoy ko na yung aroma. Ang bango-bango na kagad. Gumagamit din tayo ng kamatis sa ating recipe. Pagdating dito, dinadice ko lang ito. Ibig sabihin yan, hinihiwa lang natin into small cubes. Igisa lang natin yung kamatis along with the other ingredients. Gusto ko yung kamatis dito, lalong-lalo na kung hinog, kasi parang ang dating nito kapag nagisa nating mabuti, parang nagiging tomato sauce na. So, ganito yung gusto nating mangyari. Dapat ganyan nakalambot yung kamatis at saka yung sibuyas, yung tipong nadudurog na, para yung flavors nandyan talaga. Kunin na natin tong chicken. So, itong chicken na to, nahiwa na into serving pieces. So, nasa sa inyo kung gaano kalaki yung definition ninyo ng serving pieces. Saglit lang naman to. So, ginigisa ko lang to for around 3 minutes. Mapapansin niyo after 3 minutes, makukuha na nito yung pagka-brown na gusto nating mangyari. So, ito yung gusto nating kulay na ma-achieve. Kuha lang tayo ng tubig. Lagyan lang natin to ng tubig. At pabayaan lang muna natin itong kumulo. Kailangan kasi nating palambutin yung chicken. So para kumulo kagad yung nilagay natin tubig, kuha lang kayo ng takip para matakpan to kagad. Matatrap kasi yung init dito sa loob ng lutuan natin.
kaya mas mabilis itong kukulo. So once na kumulo na, basta bantayan ninyo ha, once na kumulo na, i-adjust lang natin yung heat to a simmer. Ibig sabihin, ilagay natin to the lowest setting. Dahil lulutuin natin ito ng dahan-dahan. So guys, at this point, okay na itong checkin natin. Malambot na to at sigurado tayong lutong-luto na. So mapapansin niyo no, naka-low heat setting pa rin tayo. Pwede na nating iangat ulit yung heat to medium. Ang maganda dito sa niluluto natin, may option kayo para mag-decide kung gusto nyo ba yung medyo masabaw na katulad nito or kung gusto ninyong gawing stew. Kapag stew yung tipong sauce lang, pwede nating ipa-evaporate pa tong sabaw. So sa atin, gagawin natin yun in between tayo. Masarap din kasi kapag sinasabaw sa kanin, di ba? Ito na rin yung ating lagisa kanina na sayote at sitaw. Simpleng ulam man ito, pero once na matikman ninyo, sigurado, uulit-ulitin nyo to. Lalo na kapag hindi nyo pa nasubukan before. Maglalagay lang tayo dito ng paminta. At ng patis. Yan, para sa umami. O, siguradong napaka-flavorful nitong dish natin. Then, haluin lang natin. Pag naghahalo ako, lalo na kung may gulay, dahan-dahan lang. Kung maaari nga, tinutulak ko lang ito, tapos kukuha ko ng liquid yung sauce. Tapos, dito na lang ako naghahalo sa sauce. Para nang sa ganun, hindi natin madurog yung gulay, lalo na kapag medyo matagal lang naluluto, no? And yun nga, no, nasa sa inyo na kung gaano ninyo gusto kalambot maging itong mga gulay na to. So, kung kayo yung tipong gusto niyo yung sobrang lambot ng gulay, pwede pa natin itong lutuin ng medyo may katagalan pa hanggang sa makuha ninyo yung gusto niyo yung lambot. Or kung gusto niyo yung sakto lang, I suggest mga 1 to 1.5 minutes, okay na to. Basta importante, tikman lang muna natin para makasigurado tayo na okay na rin yung lasa. And guys, at this point, okay na tayo dito. Turn off na natin itong heat. Ilipat na natin ito dito sa ating serving bowl para ma-serve na natin. Oh, eto na naman tayo. Mapapalaban na naman tayo sa kanin ito. Yun lagi yung iniisip ko kapag yung ulam, akala mo sobrang simple, pero kapag natikman mo, masarap at malasa. Ang kalaban natin dyan, kanin, diba? Kaya, warning lang, dahan-dahan lang tayo sa kanin. Guys, favor naman. Ang tagal ko na kasi itong ginagawa, pero wala pa rin akong pangalan na tinatawag dito Meron ba kayong suggestion kung anong magandang tawag sa dish na to? At kung merong luto na ganito sa probinsya ninyo, let me know kung ano yung tawag ninyo dyan. Ready na to. Tikman na natin. O, kita nyo naman, diba? Gulay pa lang. Malasa siya. And I like the sayote, just the way it is, yung texture niya. Hindi siya sobrang lambot, may pagka-crunch pa nga yan Kaya ang sarap. Tapos, kinuha ko na tong kutsara. Sandali, kuha pa tayo ng isa. Kasi syempre, di ba, kapag tumitikim tayo, hindi naman tayo magdo-double ba? Kung baga sa double dipping ito, hindi tayo magdo-double tikim. So, kuha lang tayo ng mala serving spoon natin para matikman ko naman yung lasa ng sauce and yung chicken as well. Napaka linamnam ng sauce. Ito yung kinakatakot ko Kapag ganito kasarap at kalinamnam yung niluto natin, kapag kinanina na, nakakalimutan na natin na naparami na pala tayo ng kanin. Pero guys, at least, diba, alam na natin para maging aware tayo. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. At kung nagustuhan nyo itong ating video at may natutunan kayong bago, baka pwede namang pakilike itong ating video at pakishare na rin para nang sa ganun mas marami pang matuto. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara, kain tayo!